Marami na ang nakapagtanong nito at nag-aalala dahil nakapag-renew na daw sila sa kanilang employer pero wala silang pinipirmahang bagong kontrata. Ang tanong nila kung na-renew na daw ba sila. Nag-aalala kasi sila guys dahil uuwi daw sila pero wala silang hawak ng panibagong kontrata. Ang sagot guys, lalo na kung nandirito kayo sa Middle East, basta nakapag-typing na kayo, nakapag-medical at nakapag-renew na ng residence ID, ay meaning nun ay nakapag-renew na rin kayo ng panibagong kontrata. Ang akala kasi ng karamihan ay hindi sila nare-renew ng kontrata dahil wala sa kanilang binibigay na kopya ang kanilang employer or wala silang bagong pinipirmahang kontrata galing sa employer nila. Pero guys, upon renewal ng inyong residence ID at pag may medical nyo, ay ina-update din ng employer nyo ang inyong kontrata sa Ministry of Labor. Tingnan nyo guys sa akin na 3 kontrata ang hawak ko. 1, 2, 3. Dahil nga guys, binigay ito sa akin ng aking employer. At nakasaad din sa kontrata natin ang validity nito or ang expiration date. Dahil kung nandito kayo sa Middle East ay mostly, ay ang validity ng ating contract ay 24 months or 2 years. Pero guys, hindi ako magkakaroon ng kopya ng aking kontrata kung hindi ko naman ito hiningi sa aking employer. Kaya ang gawin nyo guys ay hingin nyo ang kopya ng inyong kontrata sa inyong employer dahil minsan ay nakakalimutan nilang ibigay ito sa inyo or minsan inaakala nila na hindi nyo naman ito kailangan. Kaya guys, mahalaga na hingin nyo ang kopya ng inyong kontrata sa inyong employer. Dahil mostly ay nakasave lang naman yan sa mga email nila dahil upon renewal ay sinesend din ng Ministry of Labor yan sa email nila. Kaya nga minsan ay through email lang din sinesend sa akin ng aking employer at ako na lang din ang nagpapaprint. Dahil kung hindi ko ito hinihingi ay wala din akong kopya dahil nga gaya ng sabi ko ay minsan ay nakakalimutan nilang bigyan kayo ng kopya or minsan inaakala nila na hindi nyo na ito kailangan. Pero may mga employer din talaga na ayaw magbigay ng kopya ng kontrata. Hindi ko nga alam kung ano ang purpose ng mga employer na ito kung bakit ayaw nila ibigay ang kontrata ng kanilang mga empleyado or ng mga katulong. Dahil mostly ang mga nagsishare sa akin na hindi binibigyan ng kontrata is yung mga nagtatrabaho sa bahay. At minsan nga kapag umuwi sila pati yung Emirates ID nila o Residence ID ay ayaw ipadala. What? So ganito ang gagawin nyo guys kung ayaw kayo bigyan ng kopya ng kontrata ng inyong employer. Lalo na kung nandirito kayo sa United Arab Emirates, ay pwede kayo kumuha ng kopya ng kontrata nyo sa any Tahsil office na matatagpuan nyo sa buong United Arab Emirates. Pwede kayo magpaprint sa kanila pero may bayad lang na 25 dirham. At pwede nyo nga rin ito makuha online pero guys, sinubukan ko pero napakahirap makapasok sa More app. Kaya mas maigi na pumunta na lang kayo sa any Tahsil office at doon kayo magpa-print or mag-request ng kopya ng inyong kontrata. Dahil guys, mahalaga na hawak natin ang kopya ng ating kontrata kahit na exempted tayo sa UEC. Yung mga OFW na dati nang may UEC at babalik under the same employer na wala namang employment changes. Dapat dala natin ang kontrata natin or ang valid printed contract pero hindi na ito required ng bagong verification. Basta babalik kayo sa parehong employer at dati na kayo nagkaroon ng UEC at walang pagbabago sa inyong employment status or information. At dapat tayo din ang may hawak ng ating passport. Kagaya nito guys, 2 passport ang hawak ko, ng ating Emirates ID or ng Residence ID at ng ating kontrata. Tayo dapat guys ang may hawak ng mga ito at hindi ang ating employer. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.